anak ka lang at wala kang karapatan na magsalita o magpaliwanag. Saan nga ba nanggagaling ang ilang-ilang mga magulang na ganito ang pananaw? Hindi ko naman nilalahat. Pero una na, yung pakiramdam ng magulang na syempre mas una silang pinanganak, matalino sila, magaling sila, malawak na ang kanilang karanasan. Paano nga naman, natatalino pa o gagaling pa ang mga anak sa kanila? Ano ang alam nito? Pero hindi tama yun. Siyempre, hindi naman kung anak ay wala nang alam. So kung ganito ang pakiramdam mo, patunayan mo na meron kang maiaambag at alam mo kung ano ang sinasabi mo. Panindigan mo yon. Pangalawa, may ilang-ilang mga magulang. Siyempre, ando na yung feeling of authority and hierarchy. Hindi mo rin naman sila masisisi. So kung ako sa inyo, hindi naman ito nangangahulugan na hindi na kayo pwede mga tuwiran. Makinig ka muna sa sinasabi ng nanay mo. Tumango ka, ipakita mo na sumasang-ayon ka. At alam mo yung value ng sinasabi ng mga nanay at tatay ninyo. At kung sa palagay mo, meron kang gustong ipaliwanag, magsalita ka. Nagkakaproblema lang naman kapag bastos at hindi natin nire-respeto the way we come across. Kaya dapat, hinay-hinay rin lang sa pananalita. Don't be confrontational at huwag ninyong kinakalaban ang mga magulang ninyo. At pangatlo, communication and listening skills. Alam ko na sinasabi nyo, hindi nga ako pinapakinggan eh. Basta wala kaming karapatan magsalita. Kung ganoon, ipakita ninyo sa mga magulang ninyo kung ano ang ibig sabihin ng marunong makinig. Kaya kapag nagsasalita na sila, sinesermonan o nagagalit, pakita mo na makikinig ka at naniniwala ka at nang matuto rin silang makinig. Para sa mga magulang, alam niyo naman, diluwang mundo, hindi naman habang panahon ay nasa taas tayo. Talagang gagaling at tatalino ang mga anak natin. At dapat proud tayo kapag malagpasan pa nila ang naabot natin.